for I do not wish to see you now on the way, but I hope to stay a while with you, if the Lord permits. But I will tarry in Ephesus until Pentecost. Verse 9, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Tayo sa madaling manalangin. Nakilala namin, Diyos, tunay nga, Panginoon, sa talatang aming nabasa, napakaganda po namin tingnan. At duwa kami bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod mo. Iligtas mo para maglingkod. Ay mapaalalahanan pagtungkol sa aming obligasyon upang abutin ang mga tao. Lalo-lalo ng mga tao hindi pa nakakilala sa iyo. Mga taong ligaw, mga taong nakakailangan ng katotohanan. At itong darating na lingkod ito, Panginoon, napakaraming pagkakataon na ibibigay mo sa amin. At salamat muli dahil sa itong pribilehiyo bilang anak ng magaling. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So gaya po ng nabanggit kanina ng ating pastor during our announcement, i-amplify ko lang po before we proceed sa ating this coming week po. Ito po parating na linggo ito, napaka-busy po. Dahil alam naman natin na ito po ay tinatawag natin, ano meron? Simula bukas. Okay? I talked to Brother Mirinda this morning. He's from Sri Lanka. And he said, Satan, meron din silang ganitong klaseng okasyon kung paparating na Holy Week, starting Monday pa lang. At sa kanila may mga fasting pa, right? Fasting and you drink plenty of water. And yun yung tubig lang. And then alam nyo kanina, nung pinaparinggan ko yung message natin, yung topic natin, patungkol sa The Great Commission, ay talaga namang napakalaking kasalanan bilang isang mananampalataya na alam natin yung commission natin. Sabihin nyo nga yung commission, yung mga salesman, hindi yan yung commission pag nagbenta ka na ano mga binibenta mo. Ito kung commission natin o yung mission natin, mandate natin para ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Go and make disciples to all men. Ang nais din ng Panginoon na lagi tayong paalalahanan na gawin ito kasi kung hindi, magagawa natin alisin. Okay, yung C dun sa commission, nagiging commission na. Ibig sabihin, may mga bagay na alam natin na yun yung dapat natin kailangan gawin, pero hindi natin nagagawa marahil dahil satisfied na ako nag-church every Sunday. Marahil okay na ako kasi total nakapagbigay na ako ng aking offering ng tithes. Marahil okay na ako nakatulong na ako ilang piso dun sa Boys Town. Enough na siguro yun. Pero marahil okay na siguro every Sunday na nakakanta sa choir. Hindi po yun yung open door lang. Kasi pag Sunday, we serve God, it's an opportunity and a privilege for you and I to practice our gifts. Diba? Kung may talent ka, kung meron kang spiritual gift na gusto mong i-exercise yun, pagkakataon mo yun. Pero yung open doors na binibigay sa atin ng Panginoon, napakarami yan. At may mga pagkakataon na minsan, hindi yan para, kung baga minsan binubuksan niya sa iyo. Particularly sa iyo. Hindi ko yung Mark. Halimbawa, yung sa kanya, yung pinapagawa sa kanya, hindi ko pwedeng gawin yun sa kanya na binuksan. Hindi ko pwedeng gawin yun para sa kanya. Not unless, tayo sa church, we work together, halimbawa na lang, meron tayong, may nais ang Panginoon na direksyon sa atin at sama-sama tayo gagawa para sa Kanya. So dito po, ano ba yung mga bagay na nakikita ko po dito sa binasa natin sa talata nating tinignan dito sa 1 Corinthians. Kung mapapansin po natin yung chapter 16, yung background po nito, babasahin niyo from verse 1 to 4, may plano po si Apostle Paul about collecting money sa Jerusalem. Bakit niya ba gusto mong magpakolekta? Kasi ang dahilan niya, si Apostle Paul, pinaramis na sa mga leaders ng church sa Jerusalem. At ito ang naalala ko sabi niya, titingnan niyo sa Galatians chapter 2, verse 9 to 10, sabi niya, yung mga mahihirap na tao, kailangan natin tulungan. Those poor people. At meron ding lack of foods. Makakabasa niyo rin yan kung titingnan niyo sa Acts. Sa Book of Acts chapter 11, meron mga pagkakataon na yung mga tao, tagutom. So itong simbahan, nagkaroon sila ng pagkakataon tumulong sa mga nagugutom.
gathering Christian widows, mga balo, ang kailangan ng minister. Makikita niyo yan sa Acts chapter 6, verse 1 to 6. Kaya ganoon na lang yung simbahan, very active po sila na tumutulong sa mga nangangailangan. Nakita nila yung needs ng tao at pagkakataong paano nila maibabahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao na nangangailangan. Makikita natin, meron at marahil, probably yung tinatawag na lack of papers. Meron din yung dahilan. Kaya itong si Apostle Paul, gusto niya may mga mananampalataya ma-realize nila that faith must cause us to act practically. So kung talaga may pananampalataya tayo, i-apply natin mga kapatid. Tulong-tulong tayo. Abutin natin yung mga tao ito, mga nasa paligid natin. They could show their love for each other if they help poor people by gifts of money. Yun yung sa chapter 16, verse 1 to 4. Kaya ginamit niya Apostle Paul yung word doon na charis. Ano nyo yung charis? Ano yung charis or charis? Okay? Ibig sabihin nun, give. Gifts. To show that their money was a gift. So 1 Corinthians chapter 16, in verse 3, particularly verse 3, yun yung original meaning po nun sa Greek. And also emphasize ni Apostle Paul dito, yung tinatawag nilang koinonia. Ayan. Tuwing Wednesday meron tayong tinatawag na koinonia. Doon ang galing yun. Greek yun. Ang ibig sabihin nito, in-emphasize ni Apostle Paul yung sharing with each other. So this coming Wednesday, sa mga hindi nakakasama natin sa Koinonia Nights. Alright? Di ba Pastor Ray yung anniversary? Hindi, magazine yun. Koinonia magazine. Iba pa yun. Yung Koinonia Nights, every midweek service, every Wednesday, nag-meet kami. May sa mga kalalakihan, sa men's, sa ladies, sa youth. Sama kayo. Bakit? Kasi kakaiba ngayon yung ating midweek service. Bakit? Kasi magtutupi tayo ng 60,000 tracts. Amen? Yes. Excited ba kayo doon? Yes. Okay, fasting tayo. Wala mo na pakain doon. Kung magpapakain kayo, okay lang. Walang problema. Pero kung sabihin, pag mag-share kayo ng praises, sa Lord, kasi tutupi-tupi naman. Wala nang habol doon sa iya kasi mababasa yung gospel tract natin. Mahal doon. Matulungan. So, yun. Kaya meron tayong tinatawag na koinonia kasi it's all about sharing with each other, sharing those blessings, sharing our burdens, hindi para lang ma-burden sila, but for us to pray at ilapit ito sa Panginoon. So makita natin yung nais ni Apostle Paul na yung mga Hudyo at yung mga Hintil, okay, na Kristiyano, ay mag-unite. Kasi isa lang sila. They were all part of one church with one responsibility to each other. So ganun sila, magtulungan. At dito, pumasok na tayo sa binasa na natin na talata sa verse 5 up to verse 9. Kung ma-notice natin si Apostle Paul, makikita natin, trinay niya na mag-spend, okay, more than 8 years dun sa second missionary journey niya. Nag-travel siya city to city, working tirelessly, hindi siya napapagod, preaching the gospel. Okay, nag-start siya ng church, of course, may mga kasama rin siya, pinadala ng Panginoon yung ilang mga deacons para makatubang niya. Nakita natin din, ang hindi natin ma-deny is also facing opposition. Sabihin mo yung word niya, opposition. Mamaya, sabi yan sa punto natin. Sometimes, even having to flee from those wanting to kill him. Imagine, ano bang ginagawa ni Apostle Paul? Nakasabi ko na kanina, nagpaplano ang simbahan, tulungan yung mga mahihirap, makainin yung nagugutom, tulungan yung mga widows. Pagbahagi ng salita ng Panginoon, pagtungkol sa pag-ibig ng Diyos, at ito pang mararanasan niya, may oposisyon at gusto ko siyang patayin. Sino ba rito ang gusto maglingkod sa Panginoon? Sabi na ito, walang amen. Sino ba gusto mamatay? Pastor, ikaw na lang. Ano po? Yung lindol nga lang, natamat na kayo, di ba? Naramdaman mo yung lindol? Hindi. Dapat naramdaman mo malakas. May kakwentuhan ko kanina umaga. May babuyan sila sa Batangas. Ganun pala yan, no? Pag lumindol, yung mga baboy ito natutumbang. Tapos may marami yata mga buntis na baboy sila doon sa Batangas. Takunan. Tama? Tama na. Meron ba kayong bababuyan ba kayo? Tama ba ako? Yung ba sa inyo may ilang kumain doon? Hindi. Yung sinasabi ko po kanina,
Grabe. Ang daming mga reaction, no? Makikita natin. Lindol pa lang naramdaman. Natatakot na. Paano na to? Yung pinag-uusapan natin na paglilingkod sa Panginoon, talagang may kalakip. Hindi mo maiiwasan. Kasama po talaga yun. So makikita natin ngayon sa third missionary journey ni Apostle Paul, sinulat niya sa mga kaibigan niya, sa mga church sa Corinth, at ito yung sinasabi niya na gusto niya mag-spend ng time pa sa kanila. Maybe spend more time sa kanila, even kahit winter. Okay? At kung makikita natin, hindi naman dahil gusto niya magbakasyon doon. Pero gusto niya makapunta doon soon. Pero kung mababasa natin sa verse 9, yung pinakagagamitin nating passage, sabi doon, "But I will stay on at Ephesus until Pentecost because a great door," yun yung yung great door. Ano ba yung great door dito na sinasabi? "Great door for effective work has opened to me and there are many who oppose me." So, hindi alam ni Apostle Paul na meron palang great door na pinapabukas sa kanya sa Ephesus. In fact, si Paul, nag-stay pa siya ng 3 more years doon at makikita natin, sa lahat ng missionary journey niya, mas matagal doon ng 2 taon kumpara doon sa ibang pinuntahan. At makikita natin, God not only used Apostle Paul to start a great church, Ephesus, pero makikita natin, while he was there, many more churches were started in the town and in cities around sa province. I remember, every time na umatin kami sa meeting, tuwing kami na-invite umatin sa samahan ng mga simbahan, association ng mga churches, at narinig namin yung mga stories. Kahit kami ay hindi namin nakakutan yun, pinamimit kami mga pastors, sila galing dito sa Mandaluyong, nag-aral, ginamit po ang lugar na ito. Kung saan sila, meron sa Pampanga, sa lugar ng Bilong, sa ibang lugar, pero sabi ko, grabe, no? Kung hindi nilakaran ng ating founding pastor, overseer, Dr. Levino, yung binuksan ng Panginoon na ito sa kanya. Satisfied naman siya sa Amerika, okay naman, may opportunity naman. I think si Pastor Don, nagsiserve na rin kay Lord. Tama ba, Pastor? Naglilingkod na rin si Doc Don sa Amerika. Nandun ang family niya, secure sila, pero when God opened the doors para po sa kanila, bumalik dito. Ito tayo ngayon, natamasa natin kung paano. Amen? Tayo po ay marami-maramihan sa atin dito naligtas sa ministry na ito or dito lumabog at kami dito tinawag dahil sa ginawang mga pag-respond ng ating pastor. Kung makikita natin dito, ano pa ba mga mapapansin natin? Naging epicenter na yung gawain na yun. So, unang makikita natin dun sa verse. Una, point number 1, yung door na tinutukoy natin dito na sinasabi ni Apostle Paul. When Paul saw that great door opening for him, ano yung nakita niya? Nakita niya muna yung door of opportunity. So, mapapansin natin, bakit opportunity? Kung mapapansin niyo yung Ephesus, it was a big city. One of the major cities po yan sa Eastern Mediterranean area. Alam niyo ba itong Ephesus ay masabi natin pinagmamalaki dahil 7 wonders of the world, yung Asian na lugar na ito. Diyan din, listen na, diyan din yung Temple of Diana. Ano yung ibig sabihin nun? Yung Temple of Diana was there with all its gross immorality and legalized prostitution, which was part of their worship. Listen, worship of the goddess Diana. Sa kanila walang mali yun. Sa atin, bilang Kristiyano, katuwa ng Biblia, mali yung ginagawa nyo, pero sa kanila, normal yun, kultura lang yun. So it was a city where people were superstitious, okay? And they believed sa mga magic, at ang nakakalungkot pa neto, they're looking for soothsayers, mga fortune tellers, para ano, to guide their lives. Ganun nakabase yung buhay ng mga tao doon. So you can say, it was not a place, no, where Christian would normally want to live. Gusto mo ba mabuhay sa ganun? Problemado eh. Ang daming paguluhan sa lugar. Pero mapapansin natin si Apostle Paul, when he looked at Ephesus, nakita niya yung mga tao naglalakad. So hundreds of thousands.
People going their daily activities. Lumalakad sila, ginagawa nila yung mga bagay nila, yung kultura nila na yun. Listen, is one open door. Is one open door. Kaya nag-stay pa siya longer. Is one opportunity that was there. This coming Thursday, taon natin kung ginagawa. Alam natin na meron tayong tinatawag na Thursday. Tagalog. Biyernes Santo, Friday, diba? Thursday? Ha? Kalimutan nila. Pareho lang tayo. Huwebes Santo. Huwebes Santo. Thank you, Pastor Cruz. Napakarami. Hindi po tayo nag-uusap dito ng daan-daan. Milyon po ang lumalakad sa Ortigas Extension. Hindi pa tayo pupunta dun sa lugar nila Ninang Quezon Bataan. Hindi pa tayo pupunta dun sa, ano ba may isa? Bulacan, tama po ba ako? Meron din somewhere yata sa Bulacan. Eh. May mga tao pumupunta sa lugar na kung saan isa lang ang intensyon nila. Listen, ano ba ang intensyon nila? Gusto nilang ma-meet yung Diyos. Ay nakakala nila sa paraan nila na yun. Magagawa nila ma-meet ang Diyos. Tayo, hindi tayo pupunta ron para sabihin na, "Hoy, mga mali yung ginagawa nyo, huwag na kayong maglakad." Hindi natin gagawin yun. Hindi yun ang ganun ang approach natin. Ang approach po natin, kaya tayo pumupunta ron para magbigay ng tubig. Una, sinawag na yun. Hindi pa maraya, galing pa nakaparing hanggang ulo. Literally, nakikita namin yung iba nagdudugo yung paa. Ginagamot ng mga nurse natin na volunteers. Yung iba, makikita nyo, kasi kaya dumudugo, nakayapak, walang sinelas. Yung iba, na-stroke na. Listen, na-stroke na. Naka-wheelchair, naglalakad, pinapaupo natin doon sa area na kung saan nagbibigay tayo ng pwede sila magpahinga. And then, listen, after natin sila makakwentuhan. Kumusta po kayo? Saan po kayo galing? Habang po kayo naglalakad, pwede niyo po bang bibigay po kami limpid po kasi para sa inyong pagbubulay-bulay or meditation niyo po. Kasi again, ano ba yung kanilang purpose? Gusto nila pumunta roon para ingit nila yung Panginoon. Pero doon sa babasahin, na punong-punong ng kapatawanan, galing sa salita ng Panginoon, ang ipinapaliwanag sa kanila, hindi na ang Panginoon ang pumunta sa atin. Amen? Ang Panginoon ang pumatag po sa atin. Gusto nilang ma-found si God, pero totoo nun sa Bible na God natin, si God na nag-found sa atin. Baliktad. Biyaya natin ito. Ang kailangan mo nalang gawin, tatanggapin mo ba yung ginawa niya sa krus? Kaya may mga ilang tayong nakausap, mga nakaraang taon, o yung mga ilang taon pa nakaraan na nabigyan natin at personally nakausap natin. At yung iba na parang ganila yung ating presentation ng sinamalo. May mga iba talaga doon, mapapansin nyo. Talagang pinag-isipan nila maigi at sinabi, siguro hindi ko na kailangan pagtapusin maglakad. Sa kanila galing, hindi sa atin. Siguro hindi ko na kailangan tapusin pang maglakad. Kasi pinatawad na pala kami ng Panginoon. Ayun yung pagkakataon natin, church. Amen? Pagkakataon kung saan, huwag natin panalagpasin. Kasi dito nakita natin yung opportunity na ito kay Apostle Paul. Ginamit niya ito, hindi siya naging negative. No, someone has said that ano ba ang difference daw ng pessimist at optimist? Diba, ang pessimist, nakikita niya yung mga problema. Tama ba ako? Pero ang optimist, nakita niya yung pagkakataon. Tama po ba ako? Baliktad. Tama, di ba? Pessimist, optimist. Nalala niyo yung panahon sa itong mga 80s, late 80s, na uso yung brownout. Nalala ko nun dito sa church. Dami nating Petromax. Nag-start sa Petromax, tapos eventually nag-invest tayo sa generator. Yan. Pero alam niyo doon, galit na galit ng tao. Bakit brown out? Bakit brown out? Wala na kang pambili ng kandila. Pero may iba hindi nagalit kasi yung iba, nagbenta ng kandila. At ginamit ng pagkakataon magbenta ng ilaw na yun. Emergency light. Kasi ngayon, ano na tayo? Solar panel light. Yeah? Sa murang halaga. Nakabili ka. Ilang araw lang sila na. So makikita natin, ganun no? Ganun. Pero kaya Apostle Paul, hindi lang siya naging positive thinking. Hindi to.
Talagang ganun siya kabukas sa gustong gawin ng Panginoon. Mamaya sa application, makikita natin kung ano gusto sabihin ng ating punto. Alam niyo ba, merong isang nakuhang pag-aaral sa Amerika daw, yung US Center of World Mission, report daw, noong 330 AD, ang church daw, nung nagsisimula, there were 200 million people in the world daw. And only 5,000 lang ang Christians. Okay? So ang ratio, 40,000 to 1. Hindi ko ilan daw ang ratio? 40,000 to 1. Noong 1900s, palapit na tayo. There were billions of people in the world and 10 million committed Christians. So ang ratio na ngayon ay 100 to 1. So kanina ano yung ratio natin? 40,000 to 1. Ngayon, 100 to 1 na. Today, there are 5 billion people in the world. Or higit pa. And 500 million committed Christians na daw. Not counting about 1.2 billion nominal Christians. Hindi pa kasama yun. And people, na makita natin ang ratio ng tao, kung makikita natin ang ratio pala ngayon, ay 10 to 1. Ibig sabihin nun, ano bang ibig sabihin sa atin nun? It tells us that the gospel of Christ is having an increasing, impact. Diba? Sa mga non-Christian community or world. Pero, kaya naging ganun yun, hindi insulta na yun. Dahil yun sa mga pagkakataong binibigay sa atin at tumutugon tayo sa mga pagkakataon na yun. Pastor, ba't ganun? Ba't matindi pa rin ang corruption? Diba kung usapan yun? Tama ka dun. Bakit matindi pa rin ang maraming Kristiyano ang naghihiwalay ang kanilang pamilya o nagkakaganito? Tama yun. Tayo pa rin ay dapat bantayan natin ang isa't isa. Na hindi dapat maging ganun ang patotoo ng mga mananampalataya. So kung mapapansin natin, si Apostle Paul ay talagang master missionary siya. Bakit mo nasabi, Pastor? Napansin niyo ba nung meron siyang pinot sa Corinthians, na 15 verse ng aming band? Ano yun? I have become all things to all men. Diba? I have become all things to all men. Ibig sabihin, makikikoment lang siya. Ibig sabihin, if you need a preacher, I'll be a preacher. If you need a teacher, sabi niya, I'll be a teacher. If you need a tent maker, then I'll make you a tent. Ganun ka simple itong tao na ito. Kaya niyang gawin. Para ano? Gagawin niya lahat ito para sa isang dahilan. At yun ay para ilid niya yung tao sa Panginoon. Tayo ba, yung ginagawa ba natin, ililid ba natin ang tao sa Panginoon? O ginagawa mo lang yun dahil may iba kang dahilan, may iba kang motivation. Marahil ang motivation mo, dahilan mo gusto mo maging mayaman. O marahil gusto mo maging kilala, mag-promote. Pag yan, wala po dyan ang Panginoon, then you're missing the point. So ano ang dapat natin tingnan po, mga kapatid? Kung anong pinubuksan na pagkakataon sa atin ng Panginoon, kung saan natin mamiss ito, kunin natin ito. I-grab po natin ito. Dahil ito yung napakalaking pagkakataon, open doors po sa iyo sa akin. Pangalawang makikita natin po ito, hindi lang a door of opportunity, but also a door, listen, a door of obligation. Mapapansin niyo yung verse 9, sabi dito, for a great and effectual work is open to me, and there are many adversaries. For a great and effectual or effective door has opened, nabuksan, kanino daw? To whom daw? To me, personally. So, merong obligation po ito, mga kapatid. Tayo, binigyan tayo ng malaking pagkakataon, ng obligasyon, para tayo ay lumakad doon sa binubuksan ng Panginoon na pinto. Obligation para tayo ay magdisipulo, obligation para ibahagi natin ang pagmamahal ng Panginoon. Ngayon darating na linggo, this week, hindi pa kasama yung camp. Kanina, in-announce din natin yung camp natin. There are 70 young people ang kailangan makarinig na salita ng Panginoon. Naririnig na nila, pero this time, mapupuruan sila kasi dadali natin sila sa camp. At sabi ko sa inyo, mga kapatid, sa 17 yun, listen, malaking ano yun, gastos yun.
750 isa, plus yung pamasahe niya, 250, 1,000 yata. No? Sa tingin ko, 1,000 na dapat ibigay sa isang tao kasi kasama pa yung pamasahe niya. Times 70, 70,000. Tama? Ang mahal naman ng kailangan natin, pastor. Oo, pero listen, kahit isang kaluluwa lang maligtas out of 70, malaking pagkakataon pa rin at privilege na magamit tayo ng Panginoon. Amen? Kasi kaluluwa ko yun. Hindi mo pwedeng pressure, hindi mo, alam mo yung buhay ng tao hindi masabi mo, hindi mo pwedeng pressurean. Alam mo may iba pagkakasagasa, 20 mil. Okay? Pero itong ginagawa po natin, ano malay natin, yung mga dinidesign po natin sa Boys Town ng mga kabataan na lumaki, pinabando na, walang mga magulang. All of us natin, someday, maggagawa ng Panginoon, maging lingkod. At dahil yun sa mga tao na nagbigay ng panahon, nagbuhos ng salapi, dahil inamo niya ang obligasyon. Ito pong pagkakataon. Mapapansin natin na si Apostle Paul po, ginamit niya po itong pagkakataon na ito para tingnan niya na, teka, itong pinto binubukas sa akin, hindi naman to sa iba, sa akin nga binuksan, di ba? So may personal obligation siya. Kaya nag-iwan siya muna ng ilang taon at nagpahayag ng salita ng Panginoon. Church, we must realize that we as a pastor, Pastor James, Pastor Luz, Pastor Bob, cannot do work for you. Or you can do my work for me. We have a personal obligation, church, to share God's word. Ibig sabihin, hindi porque pagka may pagkakataon na binuksan sa office mo at kinausap ka marahil ng boss mo, office mate mo, ano ba yung meron ka sa mapapansin sa paniniwala mo? Ano ba meron doon? Tapos natawagan mo kami agad. Hindi kami yung sagot doon. Kaya binigay ng Panginoon yan, binuksan sa iyo. Ikaw na yun ang magbahagi sa akin. Pastor, di ko alam paano siya gawing baptist. Hindi mo siya gagawing baptist. Okay? Ang gagawin mo, kakain mo siya, ilid mo siya sa Panginoon. Yan. Para malaman mo, pumatid ka na ministry class. Tinuturo namin yun. Meron kami tinatawag na missions class din. Hindi kami nakakita ng ministry class. So, kailangan natin tingnan, God is opening doors, but it becomes, listen, your personal obligation to walk through the door. Tingnan natin maigi na hindi ito, pag binuksan sa iyo, ipapasa mo sa iyo na lang. Okay. Depende na lang yun sa sitwasyon na maraming gusto ng Panginoon, gamitin ka nga sa ganong klaseng role. Kasi in church natin, marami na rin tayo, yung ministry natin, na naipagtali natin, o ay, kunyari, ito, kailangan nila ng ganitong mga tao, o itong mga tao ito, kailangan sila abutin ng ganitong ministry. Dahil yung mga partners tayo, nagtatahin natin na sa kanila. Pero mayroong mga pagkakataon naman, listen, ikaw at ako, obligasyon na natin, huwag mo na ibigay sa iba. Sa'yo yun. Okay, personal na yun. So makikita natin pangatlo ang huli. Ito na. Ang tinatawag natin na a door of opposition. Kaya sabi dun sa verse kanina, sa verse 9, there are many adversaries. Ibig sabihin, meron na binuksan ng Panginoon ng great and effective door, opportunity, obligation, but at the same time, may adversaries. May opposition. Sabi po ng ating pastor, ni Pastor Gabino Tiga, the greatest compliment na pwede natin maranasan habang ginagawa mong kalooban ng Panginoon ay ang opposition. Ayaw maniwala. Bakit, Pastor? Talagang marami mag-oppose, just like Apostle Paul. There are many who oppose him. Kanina binanggit ko, maraming gusto po matay sa kanya, maraming galit sa kanya, at one sa Ephesus, makikita natin isa sa mga naging challenge sa kanya, yung nagadlang sa kanya si Demetrius. Sino ba yun? Etong si Demetrius, gumagawa siya ng silver idols. Nagsusulit siya ng mga silver idols at nagpa-profit siya doon. So kumikita siya,
Pero nung nandun si Apostle Paul at nagbahagi ng salita ng Panginoon, people became Christians. So dahil naging Kristiyano sila, they stopped worshiping idols. Ito na si Demetrius, lumabas. No? Pakita niya yung business niya, humina, baka nalugin na siya. So he became an opponent of the gospel. So he started persecuting Apostle Paul. Listen, church, perhaps yung ating worst opponent para i-advance yung gospel are not its enemies na pinabanggit ko kanina, like Demetrius. Bakit, Pastor? They are the people, listen, who sits there in the pews. Or gets in front. Ano yung ibig mo sabihin, Pastor? Yung nominal Christians na okay na ako, hindi sila na lang. Hindi ko naman obligasyon yan, obligasyon maraya ng iba. Pambihira. Nagbigay na nga ako ng pera Bibigay ko ba ako ng bukas? So yun yung kalaban natin. Even us, kalaban namin yun. Tingnan natin maigi po. Minsan tayo ay nadadaya ng kawan, bubulagan tayo, na binubuksan sa atin ng Panginoon ng pagkakataon. Namimiss natin dahil hindi natin ito pinatratang obligasyon. At kapag may oposisyon, tumitigil naman tayo agad. Natatakot naman tayo agad. Umibitaw naman tayo agad. Alam niyo, may kwento patungkol sa dalawang missionary, ang pangalan niya si Paul Batchko at saka si Joseph Warnbrand. Ang kwento nila, meron daw silang na-experience na persecution nung sila po ay nasa isang lugar na kung saan pinagbabawal ng Kristyanismo. Hindi nila binanggit kung anong lugar, marahil ito ay maselan. Siguro marahil pwede sa China, pwede sa Middle East. Pero mapapansin natin, nag-meet sila, itong grupo na ito sa isang basement. At kung saan sa isang basement na to, siyempre, tinatago nila yung pananampalataya nila, na-involved po sila sa pag-provide ng mga smuggled Bibles. Doon sa lugar. At alam niyo po, napansin natin, doon sa kwento nila na yon, ang dahilan din kasi nito dahil may border na napakaigpit. Pero dahil ngayon daw, yung border na yon, nabuksan na, pwede nang mag-take ng Bible freely. So mga missionaries hindi na kailangan mag-worry na mag-cross ng borders para sa mga Bibles po na ito. Welcome na. Na-wave on na. Pero meron daw nangyari isang araw, merong isang nagsalita sa isang conference. Ang pangalan niya si David Steele. Na-invite siya na isang preacher na magsalita sa isang church sa Poland. At nakwento niya yung itong kwento na ito. Naging Kristiyano po siya. Naging Kristiyano daw po siya. Dahil meron daw grupo ng mga tao na nagsasmuggle ng Bible at isa siya sa mga nakareceive ng Bible na yun, binasa niya at doon siya nagkaroon ng turning point para nagawin ng Panginoon. So nung narinig nila yun, yung dalawang missionary na marahil nahirapan pagpasok ng Bible ng time na yun, marahil buhay mo nakataya. Pero nung narinig nila yun, tears from their eyes. Talagang sabi nila, you know. Isa lang yun, yung nagkwento na yung narinig nila. So makapansin natin kung paano pinagpala talaga. Tayo ay pinagpala na gamitin ng Panginoon kung lalakaran natin yung pintunay. So tapos na po ako, may tatlong bagay lang po. Okay, Pastor, kung merong door of opportunity, obligations, and sinasabi natin opposition. Sabihin sa ng Panginoon na pintuan sa atin, pangalakaran natin, para paglingkuran natin siya. Ang ating pong foundation ay nasa Ephesians 2:10. Basahin natin Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Then, Ate Andy, yung last 3 points ay makapagpili na. Ano yung sabi sa Ephesians 2:10? Siguro basahin natin from verse 8. Basahin po natin sabay-sabay po. 2:8. Ready? Begin. For
through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Ito dahil ang dahilan kung bakit tayo niligtas. Ready, begin? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Kaya pala gano'n na lang ang perspective ni Apostle Paul sa open doors ng Panginoon. Kasi naintindihan niya isang araw, sa biyaya ng Panginoon, niligtas siya. Wala siyang kakayahan para iligtas sa sarili niya. Yung buhay niya dati, yun ang magdadala sa kanya sa pangwalang hanggang kapamakan at malayo sa Panginoon. Yung akala niya ginagawa niya ay tama, yung pala yung mali sa harapan ng Diyos. So nung niligtas siya ng Panginoon sa biyaya at sumampalataya siya sa Panginoon, ito ang kailangan gawin natin. Bago pa tayo nilikha, ang plano ng Panginoon, ikaw at ako. Ano sabi? Do good works. Para ano daw? Para mag-glorify natin ang Panginoon so that we should walk, kami doon, we should walk in them. Tapos po tayo, 3 things lang, let's all stand. Sabihin ko lang din ang bahay na yun. Napakagandang paalala. So, paano natin ito i-apply, Pastor? Una, kailangan natin maging sensitive po, sa church, sa banal na spirito. Ano man may open door na pinakita sa iyo, Panginoon, paano mo mamagiging at the first place kung hindi ka sensitive? If you're full of yourself, at yung paraan mo ng pag-serve kay Lord, based lang sa gusto mong paraan, seasonal lang, ay gusto ko mag-serve kay Lord ngayon, siguro next week hindi. Sinakulo, ang hirap naman nun, 60,000 trucks. Mamaya maipit ako sa traffic pabalik. Araw kaya ng bakasyon ko yun. Ayun o, pagkakataon natin to para mabuhay ayon sa design natin. Ordained that we should walk in them. Ito mga natin. So, anong sabi sa'yo sa akin? Tayo daw dapat maging sensitive. Salitin sa atin ang Panginoon. Kamusta po ba tayo? Kamusta po ba yung lakad natin sa Panginoon lately? Kamusta yung sinasabi niya sa'yo lately? Para sa ikaw-contribute mo in advance of His kingdom. Marahil itong mga nakaraang masyado abala sa problema mo sa trabaho, abala sa problema mo sa bahay, abala sa babayaran mo marahil, abala sa kung ano-ano, pero wala na doon ang Panginoon. Personal comfort mo na lang. Basta paano mo gagawin yun sa Panginoon? Sarili mo, hindi mo maayos. Yun na nga Inapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Ibigay mo yung buong buo yung buhay mo sa Kanya. Kaya mo siya mag-ayos. Pero sa terms niya, this means, kung ikaw man ay may problema man, pinagdadaanan man, even yung mga masasakit na nararanasan mo ngayon, pwede gamitin ng Panginoon yan. It's an opportunity para makapag-serve sa Kanya. Kaso problema, hindi tayo sensitive. So we need to be sensitive. Pangalawang tinuturo sa atin kanina ng ating pastor, application ko yung we begin compelling by how we speak. Importante po yan. Kasi kung madalas, kung lumalabas sa bibig natin, puro kung sarili lang natin, problema lang siguro marahil. O marahil yung mga bagay naman na hindi makaka-compel sa mga ibang tao para i-lead mo sila sa Panginoon. Bakit yun na lumalabas? Isip natin. Importante kung i-align natin sa Panginoon po yung mga kapatid. Sabi ng lesson natin, life which I now live, sabi niya, Apostle Paul, hindi na ako, ikaw na ito, Panginoon. There are several verses, dapat pa tayo babasahin, but we don't have time. Ikaw at ako, when we receive Christ as our Lord and Savior, yun ang po dapat yung buhay natin. The life which I now live, hindi na po tayo.
right now, ngayong gabi, as we close our eyes, as we bow our heads, kamusta po yung buhay po natin lately? Basta okay naman, komportable naman, wala naman kami mga pinagdadaanan, mabigat. Well, praise God kung ikaw ay okay. But my question is, kamusta naman yung involvement mo? Yung part mo sa kingdom niya. Sensitive ka ba na marinig yung binubuksan niyang pinto para magamit ka niya? O madalas nakakalimutan mong buksan yung pinto na yun. I mean, lakaran. Binuksan na ng Panginoon eh. Lakaran yung pinto na yun dahil hindi tayo sensitive. Marahil, napaka-responsible ng paraan ng pamumuhay natin. It affects even the way we speak. At yung mga tao tinitingnan tayo, ang bang klase? Sabi niya, Christian siya, bakit ganun siya? Bakit lumalabas sa pananalita niya para sa walang Diyos na pinaniniwalaan? Para bang puro problema na lang, para bang puro galit na lang, para bang puro kung ano-ano na napansin ng iba natin mga tao na sa paligid natin. Pero Panginoon, di nakikita the way we speak. Malaking bagay yan. Pagkakataon natin yan sa Thursday na ibahagi natin sa salita ng Panginoon. Those people who are in. Bakit di nyo kasamahan panalangin ito? Pagkakataon ito na binubuksan sa atin ng Panginoon. Ipanalangin po natin, mga kapatid, yung obligation na magampanan natin. Sabi kanina sa song na pinahawin ni Ate Alvin, all things are possible. Bakit niya papagawa sa atin yun? Dahil ang nais na magawa natin, posible ang imposible, pero ito'y may kinalaman sa paggawa natin, sa kalooban niya, sa pag-serve natin sa Kanya. Kaya may mga mananampalataya, nahihirapan, may pinagdadaanan, may challenges, pero still, they're in church, serving the Lord. Open yung heart nila, sensitive sila sa Holy Spirit. Paano sila gagamitin ng Panginoon? Kung saan sila pwedeng magamit ng Panginoon? Maybe tonight, meron sinasabi sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam kung ano yun. Ibinubuksan siya na pagkakataon para paglingkuran mo siya. Natatakot na kunin yung obligasyon na to, pero yun, alam mo, malinaw sa iyo. Ito'y kailangan mong gawin. Marahil para sa family mo, marahil para sa mga ka-office mates mo, friends mo, classmates mo, relatives mo, sa business mo. Hindi ko alam kung ano yun, area na yun. But right now, God is speaking to you. Anak, huwag ka matakot, lumapit ka sa akin. Ako magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng tagumpay, para magampanan mo yung obligasyon mo. Kahit mayroon pang opposition, may obstacle pa. Pinagtagumpayan natin ng Panginoon. Magtatagumpay din po tayo. Right now, maybe the Lord is speaking to you. Sinasabi sa iyo, anak, ilapit mo sa akin. Hindi mo kaya on your own. Whatever burden, bibigay burden sa iyo. Para maging hadlang na hindi ka lumakad. Sa pintong binubuksan ko sa iyo, anak, ilapit mo sa akin. Ilapit mo sa akin. Whatever it is, come on, church. Meron ka mga mabigatan ngayon. Meron kang dahilan. Na mamiss natin yung open doors na yun na binubuksan sa iyo, Panginoon. Why not give it to God? And ask Him. Kung marahil meron tayong kasama ngayong gabi, ikaw man ay panahuhin, ikaw man ay matagal na dumadal sa simbahan, pero hindi mo pa nagagawa ang desisyon sa palatayanan ng Panginoon bilang Diyos at sarili mong kalapagligtas. We're not offering religion here, we're offering your relationship na pwede mo yakapin at sandiganan. Ito ang ating Panginoon Jesus. Una, kailangan mo manampalataya sa Kanya. Sabi sa binasa natin kanina, biyaya kung binibigay sa atin, pero ito'y dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. So right now, pwede mo siyang sampalatayanan. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap ko ang biyaya na ipinagkaloob niyo sa
maghari ka. Maghari ka. Ginawa mo yung simpleng panalangin pero payak sa puso mo na kailangan mo, Panginoon, sa iyong buhay. Ang nais niya, dito magsisimula lahat yun. Ang nais niya, lumabong ka sa iyong pananampalataya. Ikaw ay nilalaktan. Lord, we thank you, Father, for that message, Lord. Pinalahanan niyo po kami na isang napakagandang pribileyo, pagkakataon bilang anak mo, na magampanan namin ang aming disenyo. For we are your workmanship, Lord. Minsan nakakalimutan namin, masterpiece mo kami. At bilang masterpiece mo, kailangan namin gampanan ang pagkakadisenyo mo sa amin. At totoo niyan, hindi naman sa amin galing yung lakas, sa inyo pa rin. All we have to do is to follow you, to obey you, to submit to you, to commit our lives to you, Lord. At patuloy lang namin gawin yung pinapagawa niyo sa atin. And that is to be salt and light of this earth, to make disciples, Lord, to share the gospel, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na itong darating na linggo, maraming tao ang magnanais na gusto kang kilalanin. Pero marahil sa maling paraan, hayaan mong simbahan ay kumilos, gumising, upang kami ay magkaisa, abutin ang mga tao. Especially this coming Thursday. Sa mga taong kinakausap mo rin to be a part of this opportunity, Lord, and obligation natin to, Lord. Salamat, God. Salamat.